Pinagtatrabaho ako bilang katulong sa sarili kong bahay habang nilulustay ni Rico at ng kanyang pamilya ang perang pinaghirapan ko hanggang sa natuklasan ko ang kanilang planong nakawin ang huling sentimo ko. Lihim kong binili ang bawat utang nila gamit ang isang dummy company. At ngayon, ako na ang may-ari ng lupang kinatatayuan nila. Kapag inilabas ko na ang warrant of eviction sa gitna ng kanilang marangyang piging, saan pupulutin ang mga linta na nagnakaw sa reynang nagpakain sa kanila? Ang malakas na tawanan mula sa mga bisita ay tila isang musikang hindi abot sa pandinig ni Elara. Nakatayo sa gilid ng marangyang sala, hawak ang isang silver tray na puno ng mga basyo ng wine glass. Pakiramdam niya ay isa siyang estranghero sa sarili niyang pamamahay. Ang suot niyang simpleng navy blue dress ay tila sumisigaw ng kaibahan sa gitna ng mga kumikinang na alahas at mamahaling kasuotan ng mga amiga ni Corazon, ang kanyang biyenan. Elara, Hija, tawag ni Corazon. Ang boses ay matamis, ngunit may bahid ng bakal na utos. Pakidala mo pa nga rito yung caviar, tila nabitin si Senyora Dominguez. Isang pilit na ngiti ang isinukli ni Elara. Opo, Mama. Habang naglalakad siya pabalik sa kusina, narinig niya ang bulungan ng mga bisita. Napakaswerte ni Corazon sa manugang niya. Masipag at hindi maluho, sabi ng isa. Ngunit sa tenga ni Elara, ang papuri ay parang insulto. Hindi siya manugang sa paningin nila, kundi isang dekalidad na katulong na nagkataong asawa ng anak ng may-ari ng bahay. Ang gabing iyon ay para sa ika-60 kaarawan ni Corazon Valencia, isang selebrasyon na si Elara ang nagplano, nag-asikaso at nagbayad gamit ang sarili niyang pera. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang kanyang biyena na tumatawa at nakikipagkwentuhan, at ang kanyang hipag na si Katrina na abala sa pag-post ng mga selfie, wala siyang naramdamang saya. Tanging pagod at isang lumalalim na kalungkutan. Nang sa wakas ay umalis na ang huling bisita, bumagsak si Elara sa isang silya sa kusina. Ang sakit ng kanyang mga paa ay walang-wala kumpara sa bigat ng kanyang dibdib. Pumasok si Rico, ang kanyang asawa, na may ngiti sa labi. Galing mo talaga, mahal, sabi nito, sabay halik sa kanyang noo. The party was a success. Mama is so happy. Hindi sumagot si Elara. Anong saysay ng tagumpay kung pakiramdam niya ay talunan siya? Maya-maya pa, pumasok si Corazon sa kusina. Kasunod si Katrina. Ang matamis na ngiti sa mukha ng matanda kanina ay napalitan na ng isang seryosong ekspresyon. Umupo ito sa tapat ni Elara. Maganda ang party, Elara. Nagustuhan ko. Panimula ni Corazon. At dahil sa sobrang saya ko, naisip kong bigyan ng reward ang sarili ko. At si Katrina, napakunot ang noo ni Elara. Ano po yun, Mama? Katrina has been dreaming of a European tour. Diretsong sabi ni Corazon na para bang sinasabi lang nito ang presyo ng isda sa palengke. Paris, Rome at syempre Switzerland. I think it's a perfect graduation gift for her. And since you're so generous, I know you won't mind booking her flights and hotels. First class, of course. Napatanga si Elara. Ang hinihingi nito ay hindi basta-basta. Aabutin niyo ng milyon-milyong piso. Tumingin siya kay Rico, naghahanap ng tulong ng kahit anong kakampi. Ngunit ang asawa niya ay umiwas ng tingin, tila biglang naging abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling relos. Mama, medyo malaki po yata ang gagastusin doon, mahinang sabi ni Elara. Malaki? Tumaas ang kilay ni Katrina. Ang boses ay puno ng pang-iinsulto. Ate, you're a world-renowned art restorer. Barya lang yan sa'yo. Don't be so selfish. Hindi sa pagiging madamot, Katrina. Ano pa ba ang itatawag doon? Putol ni Corazon. Ang boses ay nanlalamig na. Isang munting hiling para sa pamilya. Ipagdadamot mo? Matapos naming tanggapin ka sa pamilyang ito, utang na loob mo yan, Elara. Natahimik si Elara. Ang salitang utang na loob ay tumusok sa kanyang puso
na parang punyal. Tumingin siyang muli kay Rico. Rico, sabihin mo sa kanila. Nag-angat ng tingin si Rico, ngunit hindi sa kanya, kundi sa ina nito. Mahal, pakinggan na lang natin si Mama. She just wants what's best for the family. Sa mga salitang yon, gumuho ang mundo ni Elara. Ang pamilya. Laging ang pamilya. Ngunit kailanman, hindi niya naramdamang parte siya nito. Siya lang ang tagapondo. Ang bangkong walang hanggan ng laman. Walang imik siyang tumayo at naglakad paakyat sa kanilang kwarto. Ang bawat hakbang ay tila may bigat na 1 tonelada. Pagpasok niya sa silid, agad niyang nakita ang kanilang wedding portrait na nakasabit sa dingding. 2 taon na ang nakalipas, ngunit parang ibang tao na ang nakangiti sa larawan. Ang babaeng puno ng pangarap at pag-ibig ay napalitan na ng isang aninong pagod sa pagtitiis. Umupo siya sa harap ng kanyang laptop, ang mga daliri ay nanginginig. Bubuksan na niya sana ang website ng bangko para i-transfer ang perang katumbas ng isang bahay at lupa para sa kapritsyo ng kanyang hipag. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Ito na ba ang buhay niya? Ang magtrabaho para sa luho ng iba? Ngunit bago pa niya maklik ang bookmark, isang email ang pumukaw sa kanyang atensyon. Ang subject line ay naka-all caps at kulay pula. Urgent, account warning, significant investment loss. Nagmula iyon sa kanilang investment banker. Nagtataka, binuksan niya ito. Nanlaki ang kanyang mga mata habang binabasa ang nilalaman. Isang high-risk investment na hindi niya alam ay bumagsak. Isang malaking halaga ng pera. Pera mula sa joint account nila ni Rico. Ang biglang naglaho na parang bula. Ang pangalan na nakarehistro sa investment ay malinaw. Ricardo Valencia. Nakatitig lang si Elara sa screen. Ang mga salita sa email ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Significant investment loss. Ang halagang nawala ay sapat na para bumili ng isang bagong kotse o di kaya'y pang down payment sa isang kondominium. Pumasok si Rico sa silid. May ngiti pa rin sa labi. Hindi alam ang unos na nag-aabang sa kanya. Mahal, matutulog na ako. Medyo napagod ako sa party. Sabi niya, habang tinatanggal ang kanyang mamahaling relos. Hindi lumingon si Elara. Nanatili siyang nakaharap sa laptop, ang likod niya ay isang pader ng panlalamig. Rico, anong investment ito? Tanong niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na hindi maikakaila. Natigilan si Rico. Dahan-dahan siyang lumapit. Anong sinasabi mo? Dahan-dahang inikot ni Elara ang laptop paharap sa kanya. Ang pulang babala mula sa bangko ay tila isang nagbabagang uling sa dilim ng silid. Nakita ni Rico ang email, ang ngiti. Sa kanyang mukha ay unti-unting naglaho na parang isang kandilang hinipan ng malakas na hangin. Namutla siya. Yan ba? Pautal-utal niyang sabi. Maliit na bagay lang yan, mahal. Don't worry about it. Maliit na bagay? Tumayo si Elara. Ang kalma sa kanyang boses ay napalitan na ng nanginginig na galit. Rico, milyon ang nawala. Pera na pinaghirapan ko. At anong ibig mong sabihin na wag akong mag-alala? Ni hindi ko alam na may investment tayong ganito. Kasi, balak sana kitang i-surprise. Dahilan niya, habang umiiwas ng tingin. Sabi ng kaibigan ko, sigurado daw ang kita. Paano ko naman malalaman na babagsak pala? Ang issue dito, Rico, ay hindi lang ang pagkalugi. Giit ni Elara, ang boses niya ay tumataas na. Ang issue ay ang paglilihim mo. Ginagalaw mo ang pera natin nang hindi ko alam. Para saan? Para sa isa na namang siguradong kita na nauwi sa wala. Hindi na nakasagot si Rico. Ang ebidensya ay nasa harap na niya. Ang kanyang pagkakasala ay hindi maitatanggi. Sa halip na harapin ang galit ni Elara, ginawa niya ang lagi niyang ginagawa kapag nasusukol, ang magmakaawa. Bigla siyang lumuhod sa harap ni Elara, hinawakan ang mga kamay nito. Ang kanyang mga mata
ay nagsimulang mamasa. "Mahal, patawarin mo ako." Umiiyak niyang sabi. "Nagkamali ako, oo. Aaminin ko. Pero maniwala ka, ang gusto ko lang naman ay dagdagan ang ipon natin. Please, wag mo na sanang ipaalam kay mama. Magagalit yun sa akin." Napatitig si Elra sa asawang nakaluhod sa kanyang paanan. Hindi awa ang naramdaman niya, kundi pandidiri. Sa gitna ng kanilang problema, ang mas inaalala pa rin ni Rico ay ang magiging reaksyon ng kanyang ina. Kailanman ba ay naging dalawa lang sila sa relasyong ito? O laging may anino ni Corazon na nakabantay? "Tumayo ka, Rico." Malamig niyang utos. Ngunit bago pa man makatayo si Rico, bumukas ang pinto. Si Corazon, na marahil ay narinig ang kanilang pagtatalo, ay nakatayo roon, nakapamiwang at matalimang tingin. "Anong kaguluhan ito?" tanong niya. Ang tingin ay nagpapalipat-lipat sa umiiyak na si Rico at sa galit na si Elra. Agad siyang pumasok at hinila patayo ang anak. "Bakit umiiyak ang anak ko, Elra? Ano na naman ang ginawa mo?" "Mama, wala po to." Mabilis na sabi ni Rico habang pinupunasan ng kanyang mga luha. "Anong wala?" Bulyaw ni Corazon, saka hinarap si Elra. "Ikaw. Sigurado ako na ikaw na naman ang may kagagawa nito. Simula nang dumating ka sa pamilyang ito, palagi na lang may tensyon. Hindi ka ba marunong maging isang mabuting asawa? Bakit mo pinapaiyak ang asawa mo?" Hindi makapaniwala si Elra sa kanyang naririnig. Siya pa ngayon ang masama. "Tita, ang anak niyo po ang nagkamali. Ginamit niya ang pera namin sa isang investment nang walang paalam at nalugi kami ng malaki." Ngunit para kay Corazon, ang kanyang anak ay hindi nagkakamali. At kasalanan niya ba na malugi? Ganoon talaga ang negosyo. Ang dapat mong gawin ay suportahan siya. Hindi yung sinisigawan mo na parang isang kriminal. Siguro ay masyado mo siyang pinipressure sa pera, kaya siya napilitang gumawa ng paraan. Bawat salitang binitiwan ng kanyang biyenan ay parang sampal. Tumingin si Elra kay Rico. Nag-aantay na ipagtanggol siya. Ngunit si Rico ay nakatayo lang sa likod ng kanyang ina, nakayuko. "Duwag." "Tama na, Elra," sabi na lang ni Corazon, na para bang siya ang hukom na nagbibigay ng pinal na hatol. "Kasalanan mo rin naman. Bilang asawa, dapat ay mas inaalagaan mo ang emosyon ng asawa mo. Hayaan mo na yan. Pera lang yan. Kikitain mo ulit." Pagkasabi noon, inakay na niya si Rico palabas ng silid na parang isang batang isinusumbong ang kalaro. "Halika na, anak. Ipagtitimpla kita ng tsa." Naiwan si Elra na mag-isa sa gitna ng malamig na silid. Ang galit na nararamdaman niya kanina ay unti-unting napalitan ng isang nakabibinging katotohanan. Ngayon niya lang nakita ng buong linaw. Ang asawa niya ay isang lalaking walang sariling paninindigan at ang kanyang biyenan ay isang diktador na kayang baluktutin ang katotohanan para maprotektahan ang kanyang pamilya. Ang tiwalang ibinigay niya kay Rico, ang pundasyon ng kanilang pagsasama, ay nagkaroon ng unang bitak at alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na hindi na ito kailanman mabubuo. Hindi siya makatulog ng gabing iyon. Ang mga salita ni Corazon at ang katahimikan ni Rico ay paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya. Kung nagawa ni Rico na itago ang isang bagay na ganito kalaki, ano pa kaya ang iba pa niyang mga lihim? Dala ng hindi mapakaling pakiramdam, muli siyang umupo sa harap ng laptop. Binuksan niya ang online portal ng kanilang pangunahing savings account, isang account na bihirang galawin. Sinimulan niyang suriin ang bawat transaksyon, bawat withdrawal, bawat payment. At doon, sa gitna ng mga maliliit na gastusin, nakita niya ito. Isang paulit-ulit na automated debit attempt. Ang pangalan ng merchant ay pamilyar, Makati Prime Housing Loans. At sa tabi ng bawat transaksyon ay may dalawang salitang nagpatigil sa kanyang paghinga. Payment failed. Account overdue.
3 buwan na sunod-sunod, 3 buwan na palpak na pagbabayad. Ang bahay na sinabi ni Rico na mana niya at wala ng utang, ang kastilyong pinagsisilbihan niya ay ilang hakbang na lang pala mula sa pagiging pag-aari ng bangko. Ang mga salitang account overdue ay tila apoy na pumapaso sa mga mata ni Elara. Ang bigat sa kanyang dibdib ay mas matindi pa sa naramdaman niya kanina. Hindi na ito simpleng galit o pagkadismaya. Ito ay isang paggising, isang marahas at masakit na pagmulat sa katotohanang ang buong pagsasama nila ni Rico. Ang buong pundasyon ng pamilyang pinasok niya ay itinayo sa isang malaking kasinungalingan. Kinabukasan, kumilos si Elara na parang walang nangyari. Naghanda siya ng almusal, nagtimpla ng kape para kay Corazon, at nginitian si Rico na para bang ang gabing nagdaan ay isang masamang panaginip lang. Ngunit sa loob niya, isang plano ang nagsisimula ng mabuo. Isang plano na isinilang mula sa abo ng kanyang nawasak na tiwala. Nang umalis si Rico para sa trabaho nito, na ngayon ay pinagdududahan na ni Elara kung totoo pa. Nagdahilan siyang may kailangan siyang bilhin para sa kanyang art studio. Ngunit hindi siya sa art supply store pumunta. Dumiretso siya sa main branch ng bangko kung saan nakasangla ang kanilang bahay. Sa loob ng malamig at tahimik na opisina ng bank manager, lahat ng kanyang hinala ay nakumpirma. Mahinahon, ngunit malinaw na ipinaliwanag ng manager ang sitwasyon. 3 buwan nang walang hulog. Ang mga penalty at interest ay patong-patong na. Kung hindi ito mababayaran sa loob ng susunod na 30 araw, mapipilitan silang simulan ang foreclosure proceedings. Ginang Valencia, nagpadala na po kami ng ilang notice sa inyong address. Magalang na sabi ng manager. Tumango si Elara habang isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Malamang ay si Corazon o si Rico ang nakakatanggap ng mga sulat at itinatago ito sa kanya. Naiintindihan ko po. Maraming salamat sa impormasyon. Paglabas niya ng bangko, hindi luha ang bumagsak mula sa kanyang mga mata. Sa halip, isang kakaibang kapayapaan ang kanyang naramdaman. Ang kapayapaan ng isang taong wala nang mawawala pa. Ang pag-ibig niya para kay Rico, ang respeto niya para sa pamilya nito. Lahat ay natupok na ng mga kasinungalingan. Giit na giit sa kanyang alaala ang araw na una siyang dinala ni Rico sa malaking bahay sa Makati. This is ours, mahal, buong pagmamalaking sabi ni Rico noon habang yakap-yakap siya mula sa likod. Pamana sa akin ni Lolo, walang utang, walang sakit ng ulo. Dito natin bubuuin ang pangarap natin. Ang pangarap na yon ay isa palang bangungot. Dumiretso si Elara sa kanyang studio, ang tanging lugar sa bahay na yon na maituturing niyang sa kanya. Napapaligiran ng amoy ng pintura at turpentine, umupo siya sa harap ng isang hindi pa tapos na canvas. Dito, sa gitna ng kanyang sining, sa gitna ng kanyang totoong pagkatao, naramdaman niya ang buong bigat ng kanyang sitwasyon. Siya ay nakakulong sa isang relasyon, sa isang pamilya, at sa isang bahay na itinayo sa panloloko. Binuksan niya ang kanyang laptop, hindi para magtrabaho, kundi para lang tumitig sa blankong screen. Para siyang isang ibon na nakalimutan ng lumipad. At sa gitna ng kanyang desperasyon, isang notification ang lumitaw sa kanyang email. Ang sender, Galleria d'Arte Rossi, Firenze. Ang puso ni Elara ay biglang kumabog ng malakas. Ito ang gallery sa Florence, Italy na nag-alok sa kanya ng posisyon bilang head restorer 2 taon na ang nakalipas. Isang pangarap na trabaho na tinanggihan niya dahil pinili niyang magpakasal kay Rico at manirahan sa Pilipinas. Nag-aalangan, binuksan niya ang email. Hindi ito isang lumang mensahe. Bago ito. Ang email ay mula mismo kay Sr. Rossi, ang may-ari ng gallery. Nakasaad doon na ang posisyong inalok sa kanya noon ay muling nabakante. At kung interesado pa rin siya,
Ang alok ay nakabukas pa para sa kanya. Mas mataas na sahod, mas malaking responsibilidad at isang pagkakataong magtrabaho kasama ang mga obra maestra ng Renaissance. Habang binabasa ni Elera ang bawat salita, isang bagay ang nagsimulang bumalik sa kanya. Pag-asa. Ang email na ito ay hindi lang isang alok na trabaho. Ito ay isang lubid, isang hagdan, isang daan palabas sa kulungang matagal na niyang tinitiis. Muli niyang tiningnan ang paligid ng kanyang studio at pagkatapos ay ang bintana na nakatanaw sa malaking bahay. Hindi na niya ito nakikita bilang isang tahanan. Ito ay isang entablado para sa isang masakit na dula. Isang magandang hawla. At ngayon, ang pinto ng hawla ay bumukas. Walang pag-aalinlangan, binuksan ni Elara ang reply window. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nag-type sa keyboard. Bawat letra ay isang hakbang palayo sa kanyang miserableng buhay. Dear Senyor Rossi, thank you for remembering me. I formally accept your generous offer. Pagka-click niya ng send, isang mabigat na hininga ang kanyang pinakawalan. Ngunit kasabay ng paglaya ay isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang ideya na matapang, mapanganib, at napakatalino. Bakit siya tatakas lang kung pwede naman siyang lumaban? Bakit siya aalis na talunan kung pwede naman siyang magwagi? Ang problema, ang bahay na may utang ay maaari ring maging solusyon, ang sandata na gagamitin laban sa kanila. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Sa halip, ang mga ito ay matatag. Hinanap niya ang numero ng kanyang personal na abogado, isang taong pinagkakatiwalaan niya bago pa man niya makilala si Rico. Nang sumagot ito sa kabilang linya, ang boses ni Elara ay malamig at puno ng determinasyon. Attorney, good morning po. May itatanong lang po sana ako. Panimula niya, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa malaking bahay sa labas ng bintana. Posible po bang bilhin ang isang mortgage debt mula sa bangko? Nang hindi nalalaman ng kasalukuyang may-ari, ang mga sumunod na araw ay naging isang maselang pag-arte para kay Elara. Bawat umaga, gumigising siya na may ngiti sa labi, isang maskarang maingat na isinusuot para pagtakpan ang pusong puno ng plano at determinasyon. Naghahanda siya ng almusal, nagtatanong kung masarap ang tulog ni Rico, at tinitiis ang mga utos at pasaring nina Corazon at Katrina. Ngunit sa likod ng mga matang yon na tila maamo, isang matalas na isipan ang abala sa paghabi ng isang komplikadong lihim. Ang kanyang unang hakbang ay ang makipagkita kay Attorney De Leon, ang kanyang abogado. Nagkita sila sa isang maliit at hindi kilalang coffee shop sa may kanto ng Pasay Road, isang lugar na malayo sa mga karaniwang pinupuntahan ng mga Valencia. Sigurado ka ba rito, Elara? Tanong ng matandang abogado habang sinusuri ang mga dokumentong dinala niya. Ang pagbili ng isang non-performing loan ay isang agresibong hakbang. Mapanganib ito. Mas mapanganib po kung mananatili akong walang ginagawa, attorney, sagot ni Elara. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit matatag. Sila ang nag-umpisa nito. Tatapusin ko lang. Ipinaliwanag ni Attorney De Leon ang proseso. Kailangan nilang mag-set up ng isang bagong korporasyon, isang shell company, para ito ang legal na bumili ng utang mula sa bangko. Sa ganitong paraan, ang pangalan ni Elara ay hindi lalabas sa anumang transaksyon. Ito ay isang laro ng anino, isang laban na kailangan niyang ipanalo sa dilim. Sa mga gabing abala ang pamilya Valencia sa panonood ng telebisyon o sa kani-kanilang mga gadget, si Elara na naman ay nagkukulong sa kanyang studio. Doon, sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na lampa, abala siya sa mga tawag sa telepono, pag-email sa kanyang abogado, at sa pag-organisa ng kanyang mga pananalapi. Ang kanyang studio ay naging kanyang war room. Isang gabi, nagluto siya ng paboritong pochero ni Rico. Ang buong bahay ay napuno ng masarap na amoy ng pagkain.
Habang naghahapunan, walang tigil sa pagpuri si Corazon. Napakasarap talaga ng luto mo, Hija. Ito ang isang bagay na hindi ko maitatanggi. Magaling ka talaga sa kusina, sabi ng biyenan niya. Habang abala sa pagkuha ng isa pang serving, ngumiti lang si Elera. Salamat po, Mama. Ginawa ko po yan para sa inyo. Ngunit habang ngumingiti siya, ang puso niya ay kumakabog ng malakas sa kaba. Ilang oras lang bago ang hapunan na yon, kausap niya sa telepono ang isang art collector mula sa Singapore. Isang kolektor na matagal nang interesadong bilhin ang isa sa kanyang mga personal na obra. Isang painting na pinamagatan niyang Huling Silahis na ginawa niya noong mga panahong puno pa siya ng pag-asa. Kinabukasan nagpaalam siyang pupunta sa isang art exhibit. Ngunit ang totoo, nakipagkita siya sa isang kinatawan ng kolektor sa isang private gallery sa Bonifacio Global City. Ang transaksyon ay mabilis at maingat. Gusto ng kliyente namin na manatiling pribado ang pagbiling ito, sabi ng kinatawan. Iyon din po ang gusto ko, sagot ni Elara. Mas gugustuhin ko pong bank transfer na lang sa isang account na ibibigay ko sa inyo. Isang pribadong account na siya lang ang nakakaalam. Pag-uwi niya ng bahay, sinalubong siya ni Rico. Napansin nito ang kakaibang sigla sa kanyang mga mata. Nitong mga nakaraang araw, napapansin ni Rico na si Elara ay tila laging malalim ang iniisip, madalas na abala sa telepono, at may mga kakaibang ngiti na sumusulpot sa kanyang mga labi kapag nag-iisa. Mahal, okay ka lang ba? Tanong ni Rico isang gabi, habang nakahiga na sila. Parang may iba sa'yo. Hinarap siya ni Elara. Ang maskara niya ay perpektong nakalagay. Pagod lang siguro sa trabaho. May bago akong project. Medyo demanding lang. Huwag mo na akong alalahanin. Naniwala naman si Rico. Ang katotohanan ay masyado siyang abala sa sarili niyang mga problema at sa pag-iwas sa galit ng kanyang ina para bigyan ng malalim na pansin ang mga pagbabago kay Elara. Para sa kanya, hanggat si Elara ay nasa tabi niya, nagluluto ng kanyang paboritong pagkain at nagbibigay ng pera kapag kailangan, ang lahat ay nasa ayos. Isang gabi, habang nag-aayos si Elara ng kanyang mga gamit sa studio, tumunog ang kanyang cellphone, isang numero na hindi nakarehistro, ngunit alam niya kung kanino galing. Si Attorney De Leon. Elara, bungad ng abogado, ang boses ay seryoso. May balita na ako mula sa bangko. Napahawak ng mahigpit si Elara sa gilid ng kanyang mesa. Ano po ang sabi nila, attorney? Narinig niya ang pagbuntong hininga ng abogado sa kabilang linya. Pumayag sila. Interesado silang ibenta sa atin ang utang. Mas gugustuhin nilang mabawi ang pera ng buo kaysa dumaan pa sa mahabang proseso ng foreclosure. Isang alon ng tagumpay ang bumalot sa puso ni Elara. Talaga po? Salamat sa Diyos. Pero, pagpapatuloy ng abogado at ang salitang iyon ay nagpabigat sa hangin. May isang kondisyon. Ano po yun? Nanginginig na tanong ni Elara. Ang transaksyon ay kailangang makumpleto sa lalong madaling panahon, sagot ni Attorney De Leon. Gusto ng bangko na maisara ang deal sa loob ng 72 oras. Ang salitang 72 oras ay ananiyam manimamimbom tambanda ay siyempre umalingaw-ngaw sa isipan ni Elara na parang isang bombang sasabog. 3 araw. Mayroon lamang siyang 3 araw para isakatuparan ng pinakamalaki at pinakamapanganib na hakbang sa kanyang buhay. Ang mga sumunod na oras ay naging isang karera laban sa orasan. Kinailangan niyang magdahilan na mayroon siyang art emergency sa isang kliyente sa Tagaytay para lamang makalayo sa bahay at malayang makakilos. Ang bawat tawag sa telepono, bawat email na ipinapadala ay ginagawa niya sa loob ng kanyang kotse na nakaparada sa mga lugar na hindi siya makikilala. Ang stress ay halos pisikal na, isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya. Ngunit ang apoy ng determinasyon sa kanyang puso ay mas mainit. May isang saglit na muntik nang masira ang lahat.
Tumawag ang bangko at sinabing may kulang na dokumento mula sa shell company na kanilang binuo. Isang tax clearance na aabutin pa ng ilang araw bago makuha. Sandaling nanlamig ang buong katawan ni Elara. Dito na ba magtatapos ang lahat? Gawan mo ng paraan, attorney. Sabi niya sa telepono. Ang boses ay pilit na pinapakalma. Kausapin mo ang mga kakilala mo. Doblehin mo ang bayad kung kinakailangan. Hindi tayo pwedeng mabigo ngayon. Sa huling araw ng palugit, habang nagmamaneho pabalik ng Maynila, muling tumawag si Attorney De Leon. Nagawa natin, Elara. Naayos ko na. Hinihintay na lang nila tayo para sa pirmahan. Isang hininga na hindi niya namalayang pinipigil ang kanyang pinakawalan. Papunta na po ako. Ang pirmahan ay ginanap sa isang pribadong silid sa opisina ng abogado. Sa harap ni Elara ay isang makapal na tumpok ng mga dokumento, ang Deed of Assignment. Nakasaad doon, sa legal at hindi mapapasubali ang mga salita, na ang lahat ng karapatan sa utang ng bahay sa Makati na dating pag-aari ng bangko ay opisyal nang inililipat sa kanyang binuong korporasyon. Kinuha ni Elara ang ballpen. Ang kamay niya ay bahagyang nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng sandaling iyon. Bago niya ilapat ang dulo ng ballpen sa papel, tumingala siya at tiningnan ng abogado. Pagkatapos nito, pagpapatuloy ni Attorney De Leon na may isang maliit na ngiti ng paghanga sa kanyang mga labi. Sa mata ng batas, ikaw na ang kanilang bangko. Ikaw na ang may-ari ng kanilang utang. At dahil lagpas na sila sa palugit, ikaw na rin ang may karapatang magmay-ari sa bahay. Ikaw ang batas. Ginang Elara Santos. Isang malalim na hininga. At pagkatapos, ang lagda. Bawat kurba ng kanyang pangalan ay isang pagputol sa kadenang matagal na gumapos sa kanya. Ito ang lagda ng kanyang paglaya. Pag-uwi niya ng bahay ng gabing iyon, ibang-iba na ang kanyang pananaw. Ang dating tahanan na tinitingnan niya bilang isang kulungan ay isa ng ngayong tropeo. Isang monumento ng kanyang lihim na tagumpay. Pumasok siya sa pinto at naabutan niya sina Corazon at Katrina na prenteng nakaupo sa sofa, nanonood ng kanilang paboritong teleserye. Oh, nandyan ka na pala, Elara? Sabi ni Corazon nang hindi man lang lumilingon. Nagluluto na ba yung katulong? Nagugutom na ako. Ate, bili mo naman ako ng bagong sapatos. Nakita ko sa online sale. Segunda naman ni Katrina, habang abala sa kanyang cellphone. Hindi sumagot si Elara. Sa halip, isang maliit at misteryosong nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang nangiti ng isang reyna na nagmamasid sa kanyang mga alipin na hindi pa alam na sila ay bihag na niya. Tiningnan niya ang mamahaling sofa na kanilang inuupuan, ang malaking telebisyon na kanilang pinapanood, ang mga pader na nagbibigay sa kanila ng lilim. Akin na ito, sabi niya sa kanyang sarili. Lahat ng ito ay akin na. Pumanhik siya sa kanyang silid at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 2 taon, naramdaman niya ang tunay na kapangyarihan. Hindi ito ang kapangyarihan na bigay ng pera para bilhin ang luho ng iba, kundi ang kapangyarihan na bigay ng katotohanan at katarungan. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Rico sa kanyang tabi, tahimik siyang naglakad-lakad sa kabahayan. Bawat silid ay kanyang pinasok. Ang library na puno ng mga aklat na hindi naman binabasa. Ang dining room na may mahabang mesa na laging sentro ng kanyang paghihirap. Ang hardin kung saan niya madalas itinatago ang kanyang mga luha. Hinaplos niya ang isang antigong vase sa sala, isang palamuti na ipinagmamalaki ni Corazon sa mga bisita. Ngayon, pag-aari na niya ito. Tiningnan niya ang mga litratong nakadisplay sa pader. Mga litrato ng pamilya Valencia sa kanilang mga magagarang paglalakbay na siya ang gumastos. Ngayon, pag-aari na rin niya ang mga alaalang iyon. Habang naglalakad siya pabalik sa kanilang silid, isang bagay ang nahagip ng kanyang paningin. Ang handbag ni Katrina
Walang ingat na iniwan sa isang upuan. Nakabukas ito ng bahagya. Hindi niya alam kung anong nagudyok sa kanya, ngunit sinilip niya ito. At sa loob, sa gitna ng mga kolorete at resibo, may isang bagay na kumislap, isang susi ng kotse, isang bagong kotse na hindi niya alam. Kasabay noon, ang atensyon niya ay napunta sa isang bagay na nakaipit sa gilid ng bag. Isang business card, itim at simple. Ang nakasulat na pangalan ay pamilyar, Attorney Benjamin De Leon. Ang kanyang abogado, tila nahulog ito mula sa kanyang sariling bag nang minsang ipinaabot niya ito kay Katrina. Biglang tumayo ang kanyang mga balahibo, bumalik siya sa silid at nagkunwaring tulog. Ngunit ang kanyang isipan ay gising na gising. Posible kayang may nakahalata? Kinaumagahan, habang nag-aalmusal, si Katrina ay hindi mapakali. Panay ang sulyap nito sa kanya. Nang matapos kumain si Elara at tumayo para kunin ang kanyang bag, sinadya ni Katrina na banggain ito. Ang laman ng bag ni Elara ay kumalat sa sahig. "Ay, sorry ate, hindi ko sinasadya," sabi ni Katrina. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi sa mukha ni Elara nakatingin, kundi sa mga gamit na nagkalat. Mabilis niyang tinulungan si Elara na magpulot. Ngunit alam ni Elara na hindi yon aksidente. Hinahanap ni Katrina ang business card at nang hindi niya ito makita sa mga gamit ni Elara, isang maliit na gatla ng pagdududa ang gumuhit sa mukha ng kanyang hipag. Pagkaalis ni Elara para sa kanyang trabaho, agad na nilapitan ni Katrina si Corazon. Ang mukha ng dalaga ay puno ng pag-aalala, isang bagay na bihirang makita ng ina sa kanyang bunso. "Mama, may kakaiba kay Ate Elara," bulong ni Katrina, sabay abot ng isang maliit na piraso ng karton. "Nakita ko to sa sahig malapit sa bag niya kagabi." Kinuha ni Corazon ang business card. Attorney Benjamin De Leon, Real Estate and Corporate Law. Napakunot ang kanyang noo. Bakit may abogado si Elara? At bakit real estate? "Hindi ko alam, Mama," sagot ni Katrina. "Pero nitong mga nakaraang araw, parang laging may kausap sa telepono yan. Tapos, yung pagbangga ko sa kanya kanina, sinadya ko yon. Hinanap ko ulit yung card, pero wala na. Parang alam niyang may alam ako." Umupo si Corazon sa kanyang paboritong silyon. Ang isip ay nagsimulang magtrabaho. Sa loob ng 60 taon ng kanyang buhay, natutunan niyang magtiwala sa kanyang kutob. At ngayon, ang kanyang kutob ay sumisigaw na mayroong mali. Naalala niya ang mga pagbabago sa manugang. Ang dating Elara na laging nagrereklamo sa mga gastusin ay biglang naging tahimik. Ang dating Elara na laging humihingi ng atensyon mula kay Rico ay tila naging malayo at kontento ng mag-isa. Ang pinakanakakabahala sa lahat ay ang kakaibang kapayapaan sa mga mata nito. Isang kapayapaang hindi angkop sa isang taong pasan-pasan ang problema ng buong pamilya. "Masyado siyang naging masunurin," sabi ni Corazon sa sarili. "Masyadong tahimik, parang may hinihintay." Hindi mapakali si Corazon. Ang business card ay tila isang maliit na piraso ng isang malaking palaisipan na hindi niya maintindihan. Nagpasya siyang siya mismo ang aalam. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang matalik na kaibigan, si Cynthia, na asawa ng isang kilalang huwes. "Cynthia, kumusta ka na?" Bungad niya, ang boses ay pinatamis hanggat maaari. "May ipapakiusap lang sana ako kung hindi ka abala." Ibinigay niya ang pangalan ni Attorney De Leon. "Gusto ko lang sanang malaman kung anong klaseng abogado siya at kung maaari, kung sino ang mga kliyente niya. Partikular na, kung may kliyente siyang nagngangalang Elara Santos o baka Elara Valencia." Nangako si Cynthia na gagawin ang kanyang makakaya. Habang naghihintay ng tawag, sinubukan ni Corazon na kausapin si Elara. Naghanda siya ng merienda at dinala ito sa studio ng manugang. "Hija, mukhang pagod ka," sabi niya
habang inilalapag ang tray ng ensaymada at mainit na tsokolate. Nag-angat ng tingin si Elara mula sa canvas na kanyang ginagawa. Isang matipid na ngiti ang isinukli nito. Okay lang po ako, Mama. Marami lang pong trabaho. Sinubukan ni Corazon na magtanong ng hindi halata. May problema ba sa pera, Hija? Huwag kang mag-alala. Kahit nalugin yung investment ni Rico, makakabawi rin tayo. Basta't nandyan ka. Wala pong problema, Mama. Sagot ni Elara. Ang mga mata ay bumalik na sa kanyang ipinipinta. Everything is under control. Ang mga salitang iyon, everything is under control, ay nagbigay ng kilabot kay Corazon. Parang hindi yun sinabi ng isang manugang sa kanyang biyenan, kundi ng isang general sa kanyang sundalo. Ang tono ay puno ng kasiguraduhan, isang kasiguraduhan na hindi dapat taglayin ni Elara. Nang gabing iyon, tinawagan ni Corazon si Rico sa cellphone nito. Anak, napapansin mo ba ang asawa mo? Tanong din niya. May kakaiba sa kanya. Ano na naman yan, Ma? Sagot ni Rico. Tila naiirita. Kagagaling lang natin sa away tungkol sa pera. Huwag mo nang dagdagan. Mabait naman si Elara. Baka stress lang talaga sa trabaho. Hindi ito simpleng stress, Rico. Giit ni Corazon. Makinig ka sa akin. Ang isang babaeng biglang tumahimik ay mas dapat katakutan kaysa sa isang babaeng laging bumubunganga. May binabalak iyan. Ngunit si Rico, na puno ng sariling pagkakasala, ay ayaw maniwala. Para sa kanya, ang katahimikan ni Elara ay isang biyaya, isang pahinga mula sa mga sermon at pagtatalo. Pinili niyang ipagtanggol ang asawa. Ma, tigilan mo na si Elara. Wala siyang ginagawang masama. Ang pagtatanggol ni Rico sa asawa ay lalo lang nagpatindi sa galit at hinala ni Corazon. Sige, kampihan mo siya. Pero kapag dumating ang araw na lahat tayo ay may kalalagyan, huwag na huwag kang tatakbo sa akin. Sigaw niya bago ibaba ang telepono. Kinabukasan, habang nag-aayos si Corazon ng kanyang mga alahas, muling tumawag ang kaibigan niyang si Cynthia. Corazon, may balita na ako, sabi nito sa kabilang linya. Pero medyo kakaiba. Sabihin mo sa akin. Agad na sagot ni Corazon. Wala akong makitang koneksyon sa pagitan ni Attorney De Leon at ng manugang mo. Malinis ang record. Walang kaso, walang kontrata sa ilalim ng pangalan niya. Paliwanag ni Cynthia. Nakaramdam ng bahagyang ginhawa si Corazon, ngunit agad itong nawala sa sumunod na sinabi ng kaibigan. Pero may isang malaking usapan ngayon sa mundo ng real estate. Patuloy ni Cynthia. Ang boses ay bumaba na parang isang sikreto. Si Attorney De Leon, kakasara lang niya ng isang malaking deal. Isang non-performing loan acquisition. Napakalaki, Corazon. Isang mamahaling property dito sa Makati. Ang sabi-sabi, isang misteryosong korporasyon daw ang bumili. Very discreet transaction. Nabitawan ni Corazon ang hawak niyang kwintas. Ang mga perlas ay gumulong sa sahig, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang kanyang isipan ay nag-uugnay ng mga tuldok. Isang abogado sa real estate, isang malaking transaksyon sa Makati, isang manugang na biglang nagbago ng kilos. Hindi maaari. Imposible. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin, isang matapang na matriarka na sanay makuha ang lahat ng gusto, isang malamig na takot, ang gumapang sa kanyang likuran. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang baka may isang laro na nilalaro sa kanyang pamamahay. At sa larong ito, baka hindi na siya ang reyna. Nasa kamay na ni Elara ang lahat. Ang kanyang plane ticket papuntang Florence ay nakabook na. Ang kanyang visa at iba pang mga dokumento ay nakatago sa isang ligtas na lugar. Ang perang pinagbentahan niya ng kanyang obra ay naghihintay sa isang offshore bank account. Ang kailangan na lang niyang gawin ay ang umalis. Sa loob ng kanyang walk-in closet,
Maingat niyang inilagay ang ilang mahahalagang gamit sa isang maliit na maleta. Isang pares ng damit, ang kanyang mga art tools, at isang maliit na album ng mga litrato ng kanyang mga yumaong magulang. Bawat galaw niya ay tahimik at kalkulado na parang isang espiyang naghahanda para sa isang misyon. Isiniksik niya ang maleta sa pinakalikod na bahagi ng aparador, sa likod ng mga damit na hindi na niya isinusuot. Ito na ang kanyang huling gabi sa bahay na yon. Ang huling gabi ng pagpapanggap. Bumaba siya para ihanda ang hapunan. Ang bawat kilos niya sa kusina ay may kasamang halo-halong emosyon. Kalungkutan para sa pag-ibig na inakala niyang totoo at pananabik para sa isang bagong buhay na naghihintay sa kanya. Habang hinihiwa niya ang mga gulay, hindi niya maiwasang maalala ang mga unang buwan ng kanyang pagsasama kay Rico. Ang mga tawanan sa kusinang yon, ang mga pangarap na kanilang pinagsaluhan. Ngayon, ang mga alaala ay parang multo na lang. Ang hapunan ay naging isang tahimik na kaganapan. Ang tensyon sa pagitan ni Corazon at Rico ay ramdam na ramdam sa hangin, resulta ng kanilang pag-uusap sa telepono kagabi. Si Katrina naman ay abala sa kanyang cellphone, walang pakialam sa mundo. Si Elara ay kumain ng dahan-dahan, pinagmamasdan ang bawat isa sa kanila. Itinatatak niya sa kanyang isipan ang kanilang mga mukha. Ang mapagmataas na mukha ni Corazon, ang duwag na mukha ni Rico, at ang walang malay na mukha ni Katrina. Ito na ang huling pagkakataon na makikita niya sila bilang isang pamilya. Pagkatapos ng hapunan, umakyat si Elara sa kanyang studio. Kinuha niya ang isang piraso ng mamahaling stationery paper at isang fountain pen. Oras na para isulat ang kanyang pamamaalam. Ngunit habang nakatitig siya sa blangkong papel, napagtanto niyang wala na siyang gustong sabihin. Ang lahat ng paliwanag, lahat ng hinanakit, ay wala ng saysay. Sa huli, isang maikling liham lang ang kanyang isinulat para kay Rico. Hindi ito isang sulat ng pagmamahal o pagpapatawad. Ito ay isang simpleng pagpapaalam. Rico, paalam. Elara. Ipinasok niya ang sulat sa isang sobre at tinupi ito. Pagkatapos, isa-isa niyang pinatay ang mga ilaw sa kanyang studio. Hinaplos niya ang kanyang mga canvas, ang kanyang mga pintura. Magkikita rin tayong muli. Bulong niya sa mga ito. Tahimik siyang lumabas at naglakad patungo sa silid ni Rico. Ang plano niya ay iwan ang sulat sa ibabaw ng kanyang unan. Ngunit sa kanyang paglalakad sa pasilyo, naramdaman niya ang isang biglaang pagnanais na libutin ng kabahayan sa huling pagkakataon. Dahan-dahan siyang bumaba. Ang buong bahay ay tahimik na. Hinawakan niya ang makinis na kahoy ng pasamano, ang malamig na salamin ng bintana. Bawat sulok ay may kwento ng kanyang pagtitiis. Ang sala kung saan siya napahiya, ang hardin kung saan siya umiyak, ang kusina kung saan siya nagsilbi. Huminto siya sa harap ng isang malaking salamin sa pasilyo. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Ang babaeng nakatitig pabalik ay hindi na ang parehong babaeng pumasok sa bahay na yon 2 taon na ang nakalipas. Ang mga mata niya ay mayroon ng lalim, isang lalim na nagmumula sa sakit at katatagan. Ngumiti siya sa sarili. Malaya ka na, bulong niya. Umakyat siyang muli. Ang puso ay mas magaan na. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kanilang silid. Madilim sa loob, tanging ang liwanag mula sa buwan ang nagbibigay ng kaunting ilaw. Akala niya ay tulog na si Rico. Ngunit paghakbang niya papasok, isang ilaw ang biglang bumukas. At ang kanyang puso ay halos lumundag palabas ng kanyang dibdib. Nakatayo sa gitna ng silid si Corazon. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang folder. Sa likod niya, nakatayo sina Rico at Katrina. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka at akusasyon. Saan ka pupunta, Elara? Tanong ni Corazon. Ang boses ay malamig na parang yelo.
Itinaas niya ang folder at inihagis ito sa kama. Kumalat ang laman nito. Mga printout ng kanyang mga email kay Senyor Rossi, ang kanyang flight confirmation, at ang detalye ng kanyang bagong trabaho. Natigilan si Elara. Paano? Paano nalaman ng kanyang biyenan? Akala mo ba? Hindi ko malalaman. Pagpapatuloy ni Corazon habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. May mga mata at tainga ako sa lahat ng lugar. Akala mo, matatakasan mo kami? Matapos mong pakinabangan ang pamilyang ito, tatakasan mo ang iyong mga responsibilidad? Tumingin si Elara kay Rico, naghahanap ng sagot. Ngunit ang nakita niya lang ay ang sakit at pagtataksil sa mga mata ng kanyang asawa. Totoo ba to, Elara? Alis ka nang hindi man lang nagpapaalam. Anong responsibilidad ang sinasabi ninyo? Sagot ni Elara, ang takot ay napalitan na ng tapang. Ang responsibilidad na sustentuhan ang mga luho ninyo, ang responsibilidad na bayaran ang mga utang na itinatago ninyo sa akin? Sa puntong yon parang may sumapi kay Katrina. Ang kapal ng mukha mo. Ingrata! Sigaw nito at akmang susugurin si Elara. Ngunit pinigilan ito ni Corazon. Hindi pa tayo tapos, sabi ng matanda. Lumapit ito sa bag ni Elara na nakasabit sa isang silya. Kinuha niya ito, binuksan, at kinuha ang kanyang pasaporte. Hindi ka aalis, sabi ni Corazon. Habang iwinawagayway ang pasaporte sa harap niya, hindi ka makakaalis sa bahay na ito. Dito ka lang. Mananatili kang asawa ng anak ko at manugang ko. Tumingin si Elara kay Corazon, sa nanggagalaiting si Katrina at sa nalilitong si Rico. Pakiramdam niya ay napapaligiran siya ng mga kaaway. Ang kanyang plano, ang kanyang kalayaan, ay tila naglaho na parang bula. Ngunit habang tinitingnan niya ang nag-aapoy na mga mata ni Corazon, isang kakaibang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na hindi maintindihan ng mga taong kaharap niya. Isang ngiti na puno ng lihim. Isang ngiti na nagsasabing, hindi niyo alam kung sino talaga ang kalaban ninyo. Ang kakaibang ngiti ni Elara ay lalong nagpaalab sa galit ni Corazon. Para sa kanya, iyon ay isang insulto, isang paghamak sa kanyang kapangyarihan bilang matriarka ng pamilya. Anong nanginingiti-ngiti mo dyan? Sigaw ni Corazon. Tingin mo ba nakakatuwa ito? Na nahuli kita sa akto ng iyong pagtataksil? Hindi ko kayo tinataksil. Kalmadong sagot ni Elara. Ang kanyang boses ay walang bahid ng takot. Inililigtas ko ang aking sarili. Inililigtas? Humalakhak si Katrina ng mapakla. O baka naman may bago ka ng lalaki sa Italy ha ate? Kaya ba gusto mo nang umalis? Dahil pinagsawaan mo na si kuya? Hinarap ni Elara ang hipag. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Huwag mo akong itulad sa'yo, Katrina. Ang patutsadang iyon ay tumama ng husto. Namula ang mukha ni Katrina sa galit. Ngunit bago pa man siya makasagot, si Corazon na ang muling nagsalita. Tama na yan. Utos niya. Hinarap niyang muli si Elara. Hindi ka aalis. Maliwanag ba? Hanggat hawak ko ang pasaporte mo at hanggat kasal ka sa anak ko, mananatili ka sa poder ko. May responsibilidad ka sa pamilyang ito. Pamilya? Tanong ni Elara. Ang bawat salita ay may diin. Ang tawag niyo ba sa akin ay pamilya? O ang tawag niyo sa akin ay bangko? ATM, isang investment na inaasahan niyong magbibigay ng walang katapusang kita? Ang mga salitang yon ay tumama kay Rico. Sa unang pagkakataon, nagsalita siya. Ang boses ay puno ng sakit. Elara, hindi totoo yan. Mahal kita. Mahal? Tumawa si Elara, ngunit ang tawa niya ay walang saya. Kung mahal mo ako, Rico, bakit mo ako niloko? Bakit mo itinago sa akin ang mga utang? Kung mahal mo ako, bakit hinayaan mong pagsalitaan ako ng masama ng ina mo at kapatid mo? Kung mahal mo ako, bakit hindi mo ako kayang ipaglaban? Hindi nakasagot si Rico. Ang bawat tanong ni Elara
ay isang punyal na tumutusok sa kanyang duwag na puso. "Huwag mong isumbat ang mga ibinibigay mo, Elara," sigaw ni Corazon. "Utang na loob mo ang lahat ng ito. Sino ka ba bago mo makilala ang anak ko? Isa ka lang simpleng pintor. Binigyan ka namin ng pangalan, ng marangyang buhay." "Binigyan niyo ako ng pangalan? Ang apelyidong Valencia?" giit ni Elara. "Ang apelyidong matagal nang nababalot sa utang bago pa man ako dumating. Ang marangyang buhay na ako naman ang nagbabayad? Huwag ninyo akong baliktarin, tita. Alam ko na ang lahat." Natigilan si Corazon. Ang pagbanggit ni Elara sa mga utang ay nagpatunay na mas malalim pa ang alam nito kaysa sa kanyang inaakala. Ngunit hindi siya magpapatalo. Ginamit niya ang kanyang huling alas. "Hindi ka pa rin aalis," sabi niya. "Ang boses ay mas matigas na ngayon. Dahil kung susubukan mong umalis, sisiguraduhin kong hindi ka na makakatapak pa sa alinmang gallery sa buong mundo. Isang tawag ko lang sa mga kaibigan ko sa art community. Sisirain ko ang reputasyon mo. Gagawa ako ng kwento. Sasabihin kong isa kang manloloko, isang manggagamit. Walang maniniwala sa'yo dahil sino ka ba kumpara sa mga Valencia?" Ito na ang pinakamasakit na banta. Ang kanyang sining, ang kanyang pangalan, ang kanyang buong pagkatao. Napatingin si Elara kay Rico. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa sa huling pagkakataon. Isang huling pagkakataon na manindigan ito para sa kanya, para sa kanila. "Rico, please." Si Rico ay napunit sa pagitan ng kanyang ina at ng kanyang asawa. Nakikita niya ang sakit sa mga mata ni Elara. Alam niyang tama ito. Ngunit nakikita rin niya ang nag-aapoy na galit sa mga mata ng kanyang ina, isang galit na kinatatakutan niya mula pa noong bata siya. Dahan-dahan, yumuko si Rico. Umiwas siya ng tingin at sa kanyang katahimikan, ibinigay niya ang kanyang hatol. "Elara, pakinggan mo na lang si Mama," mahinang sabi niya. "Para sa pamilya, huwag ka nang umalis." Sa mga salitang iyon, gumuho ang lahat ng natitirang pag-asa sa puso ni Elara. Ang huling sinulid na kumakapit sa kanya sa relasyong ito ay naputol na. Tinalikuran na siya ng lalaking pinangakuan niyang mamahalin habang buhay. Ang pakiramdam ay mas masahol pa sa pagkatalo. Ito ay ang pakiramdam ng pagiging lubusang mag-isa sa gitna ng isang digmaan. Si Corazon ay ngumisi. Ang nangisi ng isang nagwagi. Si Katrina ay nakangisi rin, tuwang-tuwa sa paghihirap ng kanyang kinaiinisang hipag. At si Rico? Si Rico ay hindi makatingin. Ang mga pader ng silid ay tila lumalapit sa kanya. Unti-unting sinisikipan ang kanyang paghinga. Ang mga mukha ni na Corazon at Katrina ay tila mga aninong nagdiriwang sa kanyang kabiguan. Lahat ay nawala. Ang kanyang plano, ang kanyang kalayaan, ang kanyang pag-asa. Hinawakan ni Corazon ang kanyang braso ng mahigpit. "Bukas na bukas, tatawagan mo yang Senyor Rosimo at sasabihin mong hindi ka natutuloy. At pagkatapos, mag-uusap tayo kung paano mo babayaran ang lahat ng perwisyo na idinulot mo." Walang imik na tumango si Elara. Ang apoy sa kanyang mga mata ay tila namatay. Ang tapang na ipinakita niya kanina ay naglaho. Mukha siyang isang basag na manika. Ngunit habang hinihila siya ni Corazon palabas ng silid, pabalik sa kanyang hawla, isang bagay ang hindi nila nakita. Sa pagyuko ni Elara, isang maliit, halos hindi mahahalata. Nangiti ang muling sumilay sa kanyang mga labi. Ang plano A ay nabigo. Ngunit hindi pa nila alam na mayroon pa siyang plan B. Isang planong mas mapanira, mas tiyak, at mas masakit. Kinabukasan, ang katahimikan sa mansyon ng mga Valencia ay hindi pangkaraniwan. Ito ay isang katahimikang mabigat, puno ng hindi sinasabing mga salita, at nagbabadyang panganib. Nagising si Corazon na may ngiti sa labi. Sa wakas, naibalik na niya sa ayos ang lahat. Ang kanyang suwail na manugang
ay napasunod na. Ang kanilang gintong gansa ay hindi na makakalipad pa. Ngunit nang bumaba siya para sa almusal, isang kakaibang tanawin ang kanyang naabutan. Ang mesa ay walang laman, walang amoy ng bagong lutong sinangag o kapeng barako. Ang kusina ay tahimik at madilim. "Elara!" sigaw ni Corazon. "Nasaan ang almusal namin?" Walang sumagot. Pumasok si Katrina sa dining room. Ang buhok ay magulo pa. "Ma, nasaan si ate? Sabi ko sa kanya kagabi, ipagluto niya ako ng pancakes." Nagsimulang mainis si Corazon. Nagkukulong na naman siguro sa kwarto niya. Nagdradrama pa rin sa nangyari kagabi. Umakyat si Corazon at kinatok ng malakas ang pinto ng silid ni Rico at Elara. "Elara, bumangon ka na dyan! Hindi ito hotel!" Binuksan ni Rico ang pinto. Ang muka ay mukhang puyat. "Ma, wala si Elara. Paggising ko, wala na siya sa tabi ko." "Ano?" Nagmamadaling pumasok si Corazon sa silid. Ang kama ay maayos na, ngunit ang isang panig ay malinaw na hindi tinulugan. Ang mga gamit ni Elara sa ibabaw ng kanyang vanity table ay wala na. Ang closet ay bahagyang nakabukas at sa loob, ang mga damit ni Elara ay kapansin-pansing nabawasan. "Ang babaeng yon!" Nanggagalaiting sabi ni Corazon. Tumakas talaga siya. Ngunit si Rico ay nakatitig lang sa ibabaw ng kanyang unan. May isang sobreng nakapatong doon. Ang kanyang pangalan ang nakasulat. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ito at binuksan. Sa loob, isang piraso lang ng papel ang laman. At sa papel, 2 salita lang ang nakasulat. "Paalam." Walang hiya siya. Sigaw ni Corazon nang makita ang sulat. "Huwag kayong mag-alala. Hindi siya makakalayo. Nasa akin ang pasaporte niya. Babalik din yon. Kapag naubos na ang pera niya, babalik siyang gumagapang sa atin." Buong araw, hinintay nila ang pagbabalik ni Elara. Ngunit walang Elarang dumating. Sa halip ang dumating ay ang simula ng kanilang mga problema. Nasa isang mamahaling mall si Katrina. Pinili niya ang isang bag na nagkakahalaga ng ₱250,000. Buong kumpiyansa niyang iniabot ang kanyang supplementary credit card, ang card na konektado sa account ni Elara. "Sorry ma'am," sabi ng sales lady matapos iswipe ang card ng ilang beses. "Declined po." "Ano? Ulitin mo nga?" Inis na sabi ni Katrina. Sinubukan ulit ang sales lady. "Declined pa rin po ma'am." Napahiya, tinawagan ni Katrina ang kanyang ina. "Ma, ayaw gumana ng card ko. Anong nangyari?" Kasabay noon, nasa kanyang paboritong restaurant si Corazon kasama ang kanyang mga amiga, buong pagmamalaking ikinukwento ang kanyang tagumpay laban sa manugang. Ngunit ng oras na para magbayad, ang kanyang sariling credit card ay declined din. Nagsimulang magpanik si Corazon. Pag-uwi niya ng bahay, sinubukan niyang tawagan ng bangko. Matapos ang mahabang paghihintay, isang malamig na boses ang sumagot sa kanya. "Ginang Valencia, pasensya na po. Pero lahat po ng account na konektado kay Ginang Elara Santos Valencia, kasama na ang lahat ng supplementary cards, ay isinara na po niya kaninang umaga." "Ano? Paano niya nagawa yon nang walang pirma ko?" "Ang account po ay pangunahing nakapangalan sa kanya, Ginang Valencia. Siya po ang primary account holder. May karapatan po siyang isara ito kahit kailan niya gusto." Nabitawan ni Corazon ang telepono. Ang gintong gripo ay biglang natuyo. Ang walang hanggang daloy ng pera ay biglang tumigil. Gabi na nang magsimula ang tunay na takot. Habang nag-uusap sila sa sala kung ano ang kanilang gagawin, biglang namatay ang lahat ng ilaw. Nagkaroon ng sandaling katahimikan na sinundan ng sigaw ni Katrina. "Brownout na naman ba?" Ngunit hindi brownout. May kumatok sa kanilang pinto. Isang lalaking nakauniforme mula sa Meralco. "Magandang gabi po," sabi ng lalaki. "Pasensya na po sa abala.
Narito po kami para sa disconnection notice. Mayroon po kayong 3 buwan na hindi nababayarang bill. Pinagsarahan ni Corazon ng pinto ang lalaki, ngunit ang katotohanan ay hindi na maitatago. Ang lahat ng bills, kuryente, tubig, internet, cable, lahat ay nakapangalan kay Elara. At lahat ng ito ay naka-auto-debit sa account na isinara na niya. Sa dilim ng kanilang sala, sa liwanag lang ng flashlight mula sa kanilang mga cellphone, nagkatinginan silang 3. Ang pagmamataas sa kanilang mga muka ay napalitan na ng pagkalito at unti-unti ng isang gumagapang na takot. "Huwag kayong mag-alala," sabi ni Corazon. Pilit na pinapatatag ang kanyang boses. "Mayroon pa akong mga alahas. Mayroon pa tayong mga ari-arian. At ang bahay na ito ay sa atin. Walang makakakuha nito." Ngunit sa kanyang puso, isang tanong ang nagsimulang bumasag sa kanyang paniniwala. Paano nakalabas ng bansa si Elara nang walang pasaporte? At kung nagawa niya iyon, ano pa ang iba niyang kayang gawin? Ang pagsikat ng araw kinabukasan ay hindi na nagdala ng bagong pag-asa, kundi ng isang mas malinaw na larawan ng kanilang papalapit na kapahamakan. Lumipas ang mga linggo na parang isang masamang panaginip para kay Rico. Ang mansyon, na dati puno ng buhay at karangyaan, ay unti-unting naging isang madilim at malungkot na lugar. Ang unang nawala ay ang kuryente. Sumunod ang tubig, pagkatapos ay ang internet at cable. Ang dating kastilyo nila ay naging isang malaking bilangguan na walang liwanag at walang koneksyon sa labas ng mundo. Ang mga katulong ay isa-isang umalis dahil hindi na nila kayang ibigay ang kanilang mga sahod. Ang hardinero ay hindi na dumating, kaya't ang dating magandang hardin ay nagsimula ng magmukhang gubat. Ang dating malinis na swimming pool ay naging kulay berde at puno ng mga tuyong dahon. Ang kanilang pagkain ay naging delata at instant noodles na niluluto nila sa isang maliit na butane stove. Isang gabi, habang kumakain sila ng sardinas sa ilalim ng liwanag ng kandila, hindi na napigilan ni Rico ang kanyang nararamdaman. "Hindi ko na kaya to," bulong niya. "Manahimik ka, Rico," sagot ng kanyang ina. Si Corazon, "Huwag kang umarte na parang ikaw ang pinakanahihirapan dito. Kasalanan mo rin naman kung bakit tayo nagkaganito. Masyado kang naging malambot sa asawa mo." "Ako pa ngayon ang may kasalanan?" ganti ni Rico. Ang boses ay puno ng hinanakit. "Hindi ba't kayo ni Katrina ang walang ginawa, kundi gastusin ang pera niya? Ako pa ba ang may kasalanan kung bakit siya napuno at umalis?" "At ikaw, kuya," sabat ni Katrina na abala sa pag-aalis ng tinik sa kanyang sardinas. "Wala ka ring kwenta. Isa kang duwag. Kung pinigilan mo lang sana si Mama sa mga gusto niya, kung naging tunay ka lang sanang lalaki para kay Ate Elara, edi sana hindi tayo nagkakaganito." Ang mga salita ni Katrina ay tumama ng husto. Tumayo si Rico. Ang galit ay nangingibabaw na sa kanyang pagkatao. "Ako pa talaga ang sinisisi mo? Ikaw na walang ginawa kundi magpasasa sa buhay? Ikaw na ni minsan ay hindi nagtrabaho? Huwag mo akong pagsabihan na parang alam mo ang lahat." Nagsimula silang magsigawan. Ang dating pagmamahala ng mag-ina at magkapatid ay napalitan na ng paninisi at pag-aalipusta. Si Corazon ay sumisigaw, si Katrina ay umiiyak, at si Rico ay napasuntok sa pader sa sobrang frustrasyon. Ito na ang kanilang bagong realidad. Isang pamilyang kinakain ng sarili nilang kasakiman. Sa gitna ng kaguluhan, isang bagay ang laging bumabalik sa isip ni Rico. Si Elara. Naaalala niya ang mga ngiti nito, ang mga pag-aalaga, ang walang sawang pag-unawa. Naaalala niya kung paano nito pinuno ng liwanag ang bahay na yon, at naaalala niya kung paano niya ito tinalikuran noong gabing iyon. "Tama si Katrina," bulong niya sa sarili isang gabi habang nakatingin sa madilim na hardin. "Isa akong duwag." Kinabukasan, nagdesisyon si Rico na lunukin ang kanyang pride.
Sinubukan niyang maghanap ng trabaho. Nagsuot siya ng kanyang pinakamagandang suit na amoy aparador na at naglakad papunta sa mga opisina ng kanyang mga dating kaibigan. Ngunit ang balita ng kanilang pagbagsak ay mabilis na kumalat sa kanilang sosyal na sirkulo. Ang mga kaibigang dati na nakikipag-inuman sa kanya ay bigla na lang siyang hindi makilala. "Sorry pare, wala kaming opening ngayon," sabi ng isa. "Mahirap ang buhay, Rico. Baka sa ibang kumpanya meron," sabi naman ng isa pa. Umuwi siyang bigo. Ang paa ay masakit sa kalalakad at ang puso ay puno ng kahihiyan. Doon niya napagtanto na ang buong pagkatao niya, ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang reputasyon, ay nakakabit pala sa pera ni Elara. Nang mawala si Elara, nawala na rin ang lahat. Samantala, napilitan si Corazon na ibenta ang kanyang mga alahas. Isa-isa niyang dinala ang mga ito sa isang sanglaan sa Ongpin. Ang dating mapagmataas na si Doña Corazon Valencia ay nakipagtawaran na ngayon na parang isang ordinaryong tindera sa palengke. Bawat piraso ng alahas na kanyang ibinebenta ay katumbas ng isang piraso ng kanyang dignidad na nawawala. Ang perang nakukuha nila ay sapat lang para sa kanilang pang-araw-araw na pagkain. Ang mga mas malalaking problema, ang mga utang sa credit card, ang mga personal na pautang, ay patuloy na dumarating sa anyo ng mga demand letters. Isang hapon, habang nag-aaway na naman sila kung kaninong alahas ang susunod na ibebenta, isang kartero ang dumating. May dala itong isang makapal at importanteng tingnan na sobrang kulay brown. Walang ganang binuksan ito ni Corazon, ngunit habang binabasa niya ang nilalaman, unti-unting namutla ang kanyang mukha. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. "Ano yan, ma?" tanong ni Katrina. Hindi sumagot si Corazon. Ibinagsak niya ang sulat sa mesa. Kinuha ito ni Rico. Ang mga salita ay tila nakasulat sa apoy. Notice of eviction. Isang formal na utos mula sa korte. Isang utos na nagsasabing kailangan na nilang lisanin ang bahay sa loob ng 15 araw. Nakatitig silang tatlo sa sulat. Ang huling sandata na kanilang pinanghahawakan, ang huling simbolo ng kanilang dating kadakilaan, ang bahay, ay mawawala na rin sa kanila. Hindi ito pwede, bulong ni Corazon. Ito ang bahay natin. Pamana ito sa atin. Ngunit sa ilalim ng notice, may isang pangalan na nakalagay bilang bagong legal na may-ari. Ang pangalan ng korporasyon na bumili ng utang, at sa ilalim ng pangalan ng korporasyon, may pangalan ng kinatawan nito. Ang pangalan ay pamilyar. Attorney Benjamin De Leon, ang abogado ni Elara. Dumating ang araw ng eviction na parang isang executioner. Isang malaking van mula sa sheriff's office ang huminto sa tapat ng kanilang gate, kasama ang 2 security guard at isang lalaking nakabarong. Ang lalaking iyon ay si Attorney Benjamin De Leon at sa likod niya ay isang grupo ng mga kargador, handang hakutin ang anumang matitira. Si Corazon ang unang sumalubong sa kanila. Ang dating elegante at makapangyarihang matriarka ay isa na ngayong gusgusing babae na may galit at desperasyon sa mga mata. "Wala kayong karapatang pumasok dito," sigaw niya habang hinaharangan ng gate. "Ito ay pag-aari ng mga Valencia. Hindi niyo kami mapapaalis." Kalmadong inilabas ni Attorney De Leon ang isang folder. "Ginang Valencia, mayroon po kaming court order. Lahat po ay legal. Kung hindi po kayo susunod, mapipilitan po kaming gamitan kayo ng puwersa." "Hindi kami aalis," segunda ni Katrina na nakatayo sa likod ng kanyang ina. Hawak ang isang walis na parabang sandata. Lumabas si Rico. Ang mukha ay isang maskara ng pagkatalo. Alam niyang wala na silang magagawa. Ang batas ay batas. "Mama, tama na yan. Wala na tayong laban." "Duwag! Pare-pareho kayong mga duwag!" sigaw ni Corazon, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig na. Walang nagawa ang mag-ina, kundi tumabi ng buksan ng mga security guard ang gate.
pumasok ang grupo ni Attorney De Leon. Naglakad sila sa hardin na dati maganda at ngayon ay napabayaan na. Bawat hakbang nila sa loob ng pamamahay ay isang insulto sa alaala ng kadakilaan ng mga Valencia. Sino ang nag-utos nito? Tanong ni Corazon. Ang boses ay puno ng puot. Sino ang may-ari ng korporasyong yan? Sabihin mo sa akin. Gusto kong malaman kung sino ang demonyong sumisira sa pamilya ko. Huminto si Attorney De Leon sa gitna ng kanilang sala. Inilibot niya ang kanyang paningin sa paligid, sa mga mamahaling muebles na nababalot na sa alikabok, sa mga larawang kupas na nakasabit sa pader. Ang kliyente ko ay mas gugustuhin pong manatiling pribado. Magalang niyang sagot. Pero para matapos na po ito, at para maintindihan ninyo ang buong sitwasyon, ipapakita ko sa inyo ang isang dokumento. Muli niyang binuksan ang kanyang folder at kinuha ang isang partikular na papel. Ito ay ang Articles of Incorporation ng kumpanyang nagmamay-ari na ngayon sa bahay. Iniabot niya ito kay Corazon. Tingnan niyo po ang pangalan ng chairperson at majority stockholder, sabi ng abogado. Nanginginig ang mga kamay na kinuha ni Corazon ang papel. Si Rico at Katrina ay lumapit din para tingnan ito. Ang kanilang mga mata ay sabay-sabay na nanlaki. Ang kanilang mga bibig ay sabay-sabay na bumuka sa hindi makapaniwalang pagkabigla. Ang pangalang nakasulat sa ilalim ng titulong Chairperson of the Board ay hindi isang banyaga. Ito ay isang pangalang araw-araw nilang sinasambit sa loob ng 2 taon. Isang pangalang kanilang inabuso, inalipusta, at itinuring na isang walang katapusang balon ng pera. Elara Santos. Ang katahimikan na bumalot sa sala ay mas mabigat pa sa alinmang sigaw. Ang katotohanan ay isang malakas na sampal sa kanilang mga mukha. Ang manugang na kanilang minaliit. Ang asawang tinalikuran. Ang babaeng akala nila ay natalo na nila. Siya pala ang may hawak ng lahat ng baraha mula pa sa simula. Siya ang bumili ng kanilang utang. Siya ang naghintay sa tamang oras. Siya ang nagpatupad ng kanilang pagbagsak. Ang buong plano, ang pag-alis niya, ang pagsasara ng mga account, ang pagputol ng kuryente, lahat ay parte ng isang masalimuot at perpektong isinagawang paghihiganti. Hindi totoo yan, bulong ni Corazon, habang paulit-ulit na binabasa ang pangalan, umaasang magbabago ito, ngunit ang mga letra ay nanatiling matatag. Elara Santos. Si Rico ay napasandal sa pader, ang kanyang mga tuhod ay tila nawalan ng lakas. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng kabuluhan. Ang kakaibang ngiti ni Elara noong huli nilang paghaharap, ang katahimikan nito, ang determinasyon. Hindi pala yun pagsuko. Iyon pala ay isang deklarasyon ng digmaan. Si Katrina naman ay napaupo sa sahig, umiiyak hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding galit at kahihiyan. Nilinlang sila. Nilinlang sila ng babaeng itinuring nilang tanga. Nasaan siya? Tanong ni Corazon sa abogado. Ang boses ay basag na. Gusto ko siyang makausap. Ang kliyente ko po ay kasalukuyang nasa Florence, Italy at abala sa kanyang trabaho. Sagot ni Attorney De Leon. Ngunit meron siyang isang habilin. Sa puntong iyon tumunog ang cellphone ni Rico. Isang hindi rehistradong numero na may international code. Nanginginig ang mga kamay na sinagot niya ito. Hello? Ang boses sa kabilang linya ay kalmado, malamig, at pamilyar. Ito ang boses ng kanyang asawa, ngunit parang boses na ng ibang tao. Isang taong hindi na niya kilala. Rico, sabi ni Elara. Walang mahal, walang anumang lambing. Narinig ko ang lahat. Binibigyan ko kayo ng 24 na oras para lisanin ang bahay ko. Pagkatapos niyan, ipapaalis ko na ang lahat ng gamit ninyo at itatapon sa labas. Magsimula na kayong mag-impake. Pagkatapos noon, ibinaba na niya ang tawag. Nabitawan ni Rico ang kanyang telepono. Napatingin siya sa kanyang ina
na ngayon ay nakaluhod na sa sahig, umiiyak ng walang tunog. Napatingin siya sa kanyang kapatid na humahaagulgol at napatingin siya sa paligid, sa kastilyong kanilang ipinagmalaki na ngayon ay pag-aari na ng babaeng kanilang sinira. Ang laro ay tapos na at sila ang talunaan. 6 na buwan ang lumipas. Ang malamig na hangin ng taglamig sa Florence ay napalitan na ng mainit na yakap ng tagsibol. Mula sa bintana ng kanyang studio, sa loob ng Galleria d'Arte Rossi, tanaw ni Elara ang sikat na Duomo. Ang bubong nito ay tila ginto sa ilalim ng sikat ng araw. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiti na totoo, payapa, at malaya. Ang kanyang buhay ay ibang-iba na. Ang mga araw niya ay puno ng sining, ng amoy ng lumang pintura at varnish. Ang kanyang mga kamay, na dati abala sa pagsisilbi sa pamilyang hindi naman kanya, ay abala na ngayon sa pagbuhay muli sa mga obra maestra ng mga dakilang pintor. Nakilala siya sa art community ng Florence hindi bilang asawa ni o manugang ni, kundi bilang si Elara Santos, ang mahusay na art restorer mula sa Pilipinas. Isang umaga, habang nagkakape siya sa isang maliit na cafe malapit sa gallery, isang sulat ang dumating para sa kanya. Galing ito sa Pilipinas. Ang sulat kamay sa sobre ay pamilyar. Ito ay sulat kamay ni Rico. Nag-alinlangan siyang buksan ito. Isang bahagi niya ang gustong itapon na lang ito, isama sa mga basura ng nakaraan. Ngunit ang isa pang bahagi niya, ang bahaging natuto ng magpatawad, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili niyang kapayapaan, ay nag-udyok sa kanya na basahin ito. Umupo siya sa isang bangko na nakaharap sa Arno River at sinimulang basahin ang mahabang liham. Ang sulat ni Rico ay puno ng pagsisisi. Ikinuwento nito ang lahat ng nangyari pagkaalis nila sa bahay. Nakahanap sila ng isang maliit na apartment na inuupahan sa Quezon City, isang lugar na napakalayo sa karangyaan ng Makati. Si Corazon, ang dating palaban at mapagmataas na matriarka, ay naging isang tahimik at malungkuting matanda. Madalas daw itong nakatingin lang sa bintana, tila may hinihintay na hindi na darating. Si Katrina naman, sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, ay napilitang magtrabaho. Namasukan ito bilang isang sales lady sa isang department store. Ang parehong uri ng taong dati, minamaliit niya. Mahirap daw para sa kapatid niya, ngunit unti-unti raw itong natututo ng halaga ng pera at ng dignidad ng pagtatrabaho. At si Rico, inamin niya ang lahat ng kanyang pagkakamali. Ang kanyang kaduwagan, ang kanyang pagiging sunod-sunuran, ang kanyang pagtataksil sa pag-ibig ni Elara. Humihingi siya ng tawad, hindi para magkabalikan sila, kundi para lang sa sarili niyang konsensya. Isinulat niya na ngayon niya lang napagtanto na ang tunay na kayamanan ay hindi ang pera o ang apelyido, kundi ang isang taong tunay na nagmamahal sa iyo, at ang kayamanang yon ay winasak niya. Nang matapos basahin ni Elara ang sulat, wala siyang naramdamang galit o saya. Tanging isang tahimik na pagtanggap. Tinupi niya ang sulat at inilagay ito sa kanyang bag. Hindi na niya ito kailangang sagutin. Ang kanilang kwento ay tapos na. Tumayo siya at naglakad pabalik sa gallery. Habang naglalakad siya sa mga makasaysayang kalye ng Florence, napatingin siya sa mga ibong malayang lumilipad sa asul na kalangitan. Ganoon na rin ang pakiramdam niya. Pagpasok niya sa kanyang studio, isang katrabaho ang sumalubong sa kanya. Elara, hinahanap ka ni Senyor Rossi. May bago raw tayong proyekto. Isang natuklasang obra ni Botticelli. Isang nginyang ngiti ng pananabik ang sumilay sa kanyang mukha. Isang bagong hamon. Isang bagong simula. Kinuha niya ang kanyang apron at ang kanyang mga gamit. Bago siya magsimula, tumigil siya sa harap ng isang salamin na nakasabit sa dingding ng kanyang studio. Tinitigan niya ang babae sa refleksyon. Isang babaeng may mga peklat sa puso. Oo, ngunit isang babaeng buo. Isang babaeng natutong hanapin ang kanyang halaga,
Hindi sa pagmamahal ng iba, kundi sa kanyang sariling lakas at talento. Isang babaeng lumipad mula sa isang gintong hawla patungo sa malawak na kalangitan ng kalayaan. Ngumiti siya at sa pagkakataong ito, ang ngiti ay para lang sa kanyang sarili. Ang kwento ni Elara ay isang malinaw na paalala na ang kabutihan ay hindi dapat abusuhin at ang talino ay maaaring maging sandata laban sa kasakiman. Sa loob ng mahabang panahon, tinanggap niya ang papel na ipinataw sa kanya. Tagapagsuporta, tagapag-ayos, at tahimik na haligi ng pamilyang hindi kailanman kumilala sa kanyang halaga. Ngunit nang mabunyag ang pagtataksil at plano ng pamilyang Valencia, pinili ni Elara ang dignidad kaysa pagtitiis. Sa isang tahimik ngunit eksaktong hakbang, ibinalik niya ang balanse ng kapangyarihan. Ang mga taong umasa sa kanyang pera ay hinarap ang bunga ng kanilang kasakiman, at ang babaeng minamaliit nila ang siyang nagtakda ng wakas. Iniwan ni Elara ang lahat, hindi bilang talunan, kundi bilang malayang babae na handang magsimula muli. Ipinapakita ng kwentong ito na ang masama ay may hangganan, at ang mabuti, kapag piniling ipaglaban ang sarili, ay may gantimpala. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Elara, pipiliin mo ba ang manahimik o ang bumawi ng may dangal? Kumusta ka ngayon? Sana'y pinipili mo rin ang sarili mo. Salamat sa pakikinig hanggang dulo. Ibahagi ang iyong saloobin sa comments. Nandito kami para makinig.